Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, November 30, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, shear line o yung salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin ang patuloy pa rin nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, particular na sa may northern at central Luzon. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nakakaapekto sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung epekto ng mga localized thunderstorm na umiiral tuwing hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, maliban nga sa mga posibleng sama ng panahon na ating binabantayan, sa may silangan ng ating bansa, sa unang linggo yan ng Disyembre, ay wala namang inaasahan na bagyo na tatawid sa ating bansa hanggang sa susunod na 3 araw. Ngunit dahil pa rin sa epekto nitong shear line at ITZZ, ay asahan pa rin ang mga posibleng malalakas na mga pagulan hanggang sa mga susunod na araw. Paalala lamang po na mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw ng Sabado sa Bicol Region, Quezon, Laguna at Rizal ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Aklan, Capiz, Iloilo at Palawan ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng ITZZ. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan. Dulot pa rin yan ng northeast monsoon. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat pa rin sa posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. At dahil nga sa epekto pa rin itong shear line at intertropical convergence zone, asahan sa Northern Samar, Eastern Samar, Albay, Sorsogon at Catanduanes ang heavy to intense rains. Habang moderate to heavy rains naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Quezon, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sa mga apektadong lugar, muli ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Isabela, Northern Aurora at Polillo Islands. Dahil pa rin yan sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Ayon sa pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit pinag-iingat pa rin yung mga papalaot lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Keep safe everyone.